Hello everyone! Let's make cream corn ice candy. So dito nakikita niyo nakasalang na yung ating kawali. Meron siyang 10 cups of water. Then nilagyan ko na rin siya ng 1.5 cup of washed sugar. Let it boil, stir until mixed well, until sugar dissolves. And after that, we will prepare our cream corn, Alaska evaporada, and condensed bean. Then, ito naman yung ating slurry na rice starch. Alam niyo kung bakit rice starch? Ito ay mas smoother than cornstarch. Kung wala kayong rice starch, pwede na rin ang cornstarch. So, after mag-boil ng ating butter, ilalagay natin siya sa low heat. And then, we will pour our rice starch or slurry. Ilagay lang natin ang padahan-dahan sabay ng paghalo para walang mamuumuo. Haluin ng mabuti at i-make sure na walang magiging buo-buo at lahat ay magiging smooth. So haluin lang ng haluin. Okay guys, pwede kayong gumamit ng cornstarch. Pwede rin cassava flour. Pero sa akin, mas prefer ko tong rice flour o rice starch para mas smooth. Parang ice cream kasi yung magiging texture niyan. After niya, hintayin lang natin siyang kumulo ng kumulo. After 4 minutes or 5 minutes na kumulo na siya and nahalo na natin siya ng maayos, pwede na natin siyang palamigin. Ayan, kita nyo naman yung consistency. Kapag ganyan na ay pwede na yan. Pero syempre, mas maganda kung mas thicker pa siya dyan. Hintayin lang natin hanggang sa mawala-wala na yung ibang bula. Lalagay na natin yung ating cream corn. Mix well lang natin hanggang, kasi itong nabili ng partner ko na cream corn ay buo-buo siya. Kumbaga hindi siya katulad nung isang brand na pag nilagay mo ay separated na agad. So kailangan pa natin siyang lasog-lasogin. Hindi, kailangan pa natin siyang halu-haluin para maghiwa-hiwalay siya. Yan, tingnan nyo. Gumamit na ako ng wire whisk kasi hindi kaya ng kutsarang gamit ko kanina. Halu-haluin lang natin hanggang sa mag-balance na yung pagkakahiwalay ng mga mais. Akala mo pag tinignan mo habang niluluto, akala mo ay maha ang iyong ginagawa, pero hindi. Gagawa tayo ng ice candy pang negosyo natin. So, ayan, okay na. Na-balance na natin yung pagkakahiwa-hiwalay ng mga mais. Hintayin lang natin siyang lumamig saglit bago natin ilagay yung mga gatas. Siyempre, habang hinahalo nyo siya, titikman nyo rin kung tama lang ba yung tamis niya. Hindi ba masyadong matamis, hindi ba masyadong matabang. So, ayan, okay na. Ilalagay na natin yung evap. Dahan-dahan lang din, huwag natin bibiglain para naman maayos natin hahaluin. Haluin ng mabuti hanggang sa mag-mix na siya sa mixture natin. After natin mailagay ang evap, lalagay na natin ng ating condense. Sa totoo lang, mas masarap talaga yung ice candy kapag may condense, kasi kapag sugar lang, malalasahan mo talaga na para ka lang nagtimpla ng tubig na may asukal. Mas masarap may condense. So, mix well. Hintayin lang natin siyang ma-mix ng maayos. Kapag okay na yan, pwede na natin palamigin ng 10 to 30 minutes. Pero ako binalot ko na yan. Siguro after 20 minutes lang binalot ko na siya. Kasi nga, alam mo na si madam, gusto agad-agad makatikim. So, ayun, after kong mix ng maayos, pinalamig ko lang din siya until 20 minutes. Pagkatapos ay nilipat ko siya sa isang kaserola na madaling pagkuhanan para pag nagsalin ako, hindi na ganun ka babaw. So, ayan, ang ganyan lang kalaki yung aking ginawang ice candy. Bibenta natin siya ng 10 pesos. Sa una, akala mo mahaba, pero kapag binalot mo na siya, iikli siya kasi siksik siya masyado. Ayan. After na, nilagay ko na sa ref. Ang nagawa ko pala ay 50 pieces. So, may sobrang isa dyan, nagkamali ng sukat. Yun yung magiging taste test natin pag matigas na.
So, 50 pieces, bebenta natin ng 10 pesos. Meron tayong 500 pesos. Ang gastos natin sa mga raw materials or raw ingredients natin ay 200.